Kamusta na mga lods? Ano na bang balita? This is Jao Moto once again. At today, gagawa tayo ng long-term review dito sa Rossi Classic 250. Kasama natin si paring Ivan. Siya nga pala yung may-ari ng motor. Bale, ditong sa video nito, alamin natin yung mga pros and cons nitong motor na to. So guys, excited na ako. Sana natin. Okay guys, so Classic 250. Ilan na ba order nito, pre? 2K. 2K? Oo nga no. Pinang-araw-araw mo ba to? Hindi naman masyado. Usually pang bayan-bayan ko lang. Kailan ba siya kinuha? 1 year and 8 months na siya sa akin this month. 2019? 2019. 2019. Saan branch mo kinuha? Bali dito, Indang. Sa Indang? Indang lang. Sa 2 taon na nagamit mo tong motor na to, anong negative niya para sa'yo? First things first is mabigat siya. Mabigat? Mabigat. Ilang kilo ba to? Ang weight niya is 135 kilo. 135? Talaga? Bakit? Siguro, purong bakal nga no? Purong bakal siya. Ang plastic lang niya is this part. Ito. Oo. Bigat pala nito, no? The second is wala siyang kickstart. So dapat... Di ba Classic dapat may kickstart? Yun din ang ano namin Yun ang issue nyo? Issue ng Rossi. Dapat lagi mong i-check yung battery niya kung okay pa. Kasi pag nagka-problema ka and nasa daan ka, yari ka, no? Yari ka. Oo nga pala. Negative pa sa kanya is mataas siya para mataas? sa 5'6" height below. Ano bang height mo? 5'8" ako 5'8"? Oo, 5'8" ang height ko. Meron pa, vibration. Ang mga talaga yung mga single cylinder hanggang twin, mga mababibrate yan Siguro dahil curve type din. And then last thing, ang compartment niya. Compartment? Compartment. Bakit wala bang, hindi ba dito compartment niya? Wala siyang compartment dito. Talaga? Siguro dahil classic, ito lang ang compartment niya. Yan yung susian niya? Oo. Ano dyan? Ito? Yan lang. Ito lang compartment niya? Talaga? Mga tools lang malalagay mo, no? Akala ko dito. Wala. This one is battery yung other side niya. Wala pa lang may lalagay dito. So ano naman para yung mga positive na nakikita mo dito sa motor na to? Yung mga nagustuhan mo talaga dito sa Classic 250? For me as a cafe racer enthusiast, this one is the cheapest and most good looking classic look na nagustuhan ko. Kaya nga no? 80,000 pero ganito na, no? And then malaki yung tank capacity niya. Talaga? Ilan ba ang tank capacity nito? 13 liters. 13. Malaki din. Malaki yung tank Pwede niya. na. And then other thing is responsive throttle. So wala naman siyang issue sa throttle pagka throttle mo. Okay naman siya. Oo nga. Smooth yung response niya, no? Wala naman delay. Stock ba yung tambucho mo? Stock pa yan. Ano na bang mga pinalitan mo dito? Ang pinalitan ko side mirror. Side mirror. Disc brake na siya. Double disc brake sa harap. Single disc brake sa rear. And then one more thing is para sa akin pinakamaganda, 80% na riding comfort. So medyo tiptoe ako dito. Pero pagka tumatakbo na siya, ang sarap niya gamitin. Hindi naman siya ganun kasakit sa likod. And then masarap din siya iliko. Pwede ko matry, pre, para malaman ko yung perspective natin. Hindi pa ako nakaka-try nito Tingnan natin kung ano ba yung feeling. Okay guys, road test time! Baba muna natin at naka-center stand. Ay, wala palang kapitan to sa likod. Okay guys, so unang upo. Oo nga, medyo may kataasan nga siya. Medyo may katigasan din yung upuan. Hindi ganun ka-komportable. Start na natin para marinig na natin yung tunog niya. Ang responsive ng throttle. Medyo may katigasan nga lang yung clutch. Maayos pa ba natin tong side mirror? Matigas, wag na lang. Alright, first gear. Buti na lang maluwag yung daan. Sarap bumaking. Ay, straight pala to. Okay, 250cc siya pero nakukulangan ako sa power. Pero gusto ko yung body position natin medyo mababa yung handlebar. Bakit ganun? Parang ang bigat ng handling.
Try natin kumanan dito. Bakit gano'n? Natitigasan ako sa handling. Siguro dahil medyo malaking gulong. Bale, itong mga ganitong design mga lods, yung tipong mala cafe racer yung datingan. Ginawa sila for speed and handling, more likely for short rides at di ganun ka-komportable mga cafe racer gawa ng mababa handlebar nila tapos flat seat. Try natin mag U-turn dito, pakiramdaman ko lang ulit yung handling. Wala, ganun talaga. Medyo natitigasan din ako pag nagpapalit ng gear. Bali mga lods, itong si Rusi Classic 250, isa to sa mga affordable looking bike na mabibili nyo ngayon sa market. Sa halagang 80k, may classic bike ka na, diba? Pero well, pag sinabi kasing Rusi, una kasing papasok sa isip natin yung reliability eh. Hindi kasi siya kasing tibay ng mga Japanese bike syempre. Pero kung quality, affordable, cafe looking bikes naman ang habol nyo, syempre andyan naman si Bristol Classic 250 na makukuha nyo for 148,000, Kawasaki W175 for 130,000, or you can get the Yamaha XSR 150 for 162,000. Pwede din namang gumawa ka ng sarili mong build, pero syempre ibang usapan na yun. Pero for 80k mga loads, makukuha mo na si Rusi Classic 250, diba? Pwede na. Lahat naman ng bagay nagtatagal kapag nilalagaan eh. Eddie Wiu! Balik na tayo sa lungga natin mga lods. Neutral, asa kanila neutral. Mababali na daliri ko sa mga paa. Neutral. Kaya dun sa 2020 na version pa, ano bang mga dinagdag nila dun? Binago lang nila yung headlight tsaka signal light. Yun lang? Headlight, Yun signal lang, light? Talaga? Makina, body, design, ganun pa rin? Wala. Talaga? So magkano yun, pre? Same price lang din. 80,000 ang cash, tapos 10,000 ang down. Bale parang nagbaba sila ngayon ng monthly to 855 na lang. So guys, kung may bala kayong kumuha ng Classic 250, try to consider yung mga positive tsaka mga negative na binanggit namin. So guys, Rusi Classic 250. Kung nagustuhan nyo tong video nito, huwag nyo kakalimutan mag-like and guys, subscribe guys. So, ciao!